pwede mo ring i-open kahit sa nanay mo. Maintindihan ka nun, sabi ko. Pwedeng magalit siya sa'yo pa rin, pero maintindihan ka nun kasi nanay mo siya, sabi ko. Ipaalam mo lahat ng nararamdaman mo sa kanya, sa nanay mo. And regarding sa tatay mo, alam mo kung ano nakikita ko, sabi ko kay Yana. Sobra kang mahal ng tatay mo, sabi ko kay Yana. Sabi ni Yana, pinoprotektahan po nila ako. Sabi ko, yes, sabi ko, he is so overprotective sa'yo. Napakaswerte mo. Communication lang actually ang kailangan mo sa parents mo. Ilabas mo mga nararamdaman mo and mga ginagawa mo para sa kanila. Ibig ko sabihin dyan kasi nilayuan niya yung ka-MU niya, kahit nalayuan siya ng mga friends niya, ginagawa niya para sa parents niya kasi kahit ang kapalit nito is yun na, nadidepress siya. Pero ginagawa niya yun para sa parents niya. Kaya sabi ko, ilabas mo na nararamdaman mo, yung mga ginagawa mo para sa parents mo, na sinusunod mo sila. Ayun, kaya sabi ko, I mean para sa kanila, na naitry mo, best mo, nilayawan mo para sa kanila. So, kahit maiyak ka sa kanila, maintindihan kanyan, parents mo sila, sabi ko. Kung magalit man sila, natural lang yun. Kasi mahal ka nila. Yun ang sabi ko. Pinakamahirap sa lahat, yung pakiramdam na wala silang pakialam sa'yo. So, nai-heart react pa niya. Ayan. Sabi ko, mahal na mahal ka ng parents mo, lalo tatay mo. Yung pupuntahan ka pa sa school, para ma-sure and ma-secure ka. Maintindihan mo sinasabi ko pag nag-matured ka na. Una kasi, wala ka pa sa legal age, sabi ko sa kanya. Kaya sila ganyan. Marami ngayong kabataan na napapabayaan ng magulang, wala pang 14 years old, nabubuntis na. Sabi ko sa kanya. Nasisira buhay. Ayaw nilang mangyari yun sa'yo. Masarap ma-in love, pero nakakabulag rin lalo't bata ka pa. Ayaw na magulang mo mapariwara ang buhay mo. Yan ang isipin mo para di ka magmukmok. Yan sabi ko sa kanya. Ayan. Sabi niya, ayun nga po, yan po lagi kong hinihiling tuwing kinakausap po ang Panginoon, na Lord, sana bigyan niyo po ako ng chance at lakas ng loob na makausap yung magulang ko. Araw-araw po ako humihiling niyan, ngunit di pa rin po ako binibigyan ng panahon ng Panginoon. Gumawa po ako noon ng sulat, ngunit di ko pa rin po masend dahil mas gusto ko pong sa personal ako mismo makausap, sabi niya. Ngunit si mami po, 7 a.m. pasok hanggang 8 ng gabi, araw-araw po. Sa Villarica po siya nagtatrabaho at wala pong pahinga ang binibigay ng tao doon. Natuto naman po ako, sana po alam nila. Gustong-gusto ko po makausap kahit si mami lang dahil alam kong mas maintindihan niya ako. Nga, syempre, mami knows best. Pero stress po siya sa trabaho, pagka-uwi po niya, tulog agad. At ako rin po, mataas din po ang pangarap ko sa buhay at gusto ko po silang bigyan ng magandang buhay. Napakabait ito siya. Sabi ko, matitrigger lang ang anxiety mo if magmumukmuk ka at sasarilinin. Sabi ko, yes, mas okay sa personal. Kung maiiyak ka, so be it. Ang anxiety po kasi, natitrigger kapag ganyan. Kinikim-kim ang mabigat na nararamdaman at sinasarili. Sabi ko, bata ka pa. Huwag mo hayaan na mangyari iyan. Sa nakikita ko, mahal ka ng magulang mo kaya sila ganyan. Pero di mo kailangan magmukmok. Yan, sabi niya, opo, naintindihan ko po, simula rin po nung nangyari sa akin mga ito, ang dami ko pong na-realize at natutunan. Alam ko pong swerte po ako sa pamilya ko dahil kompleto at kahit papaano may makakain kami araw-araw, kahit sardinas lang, sabi niya. Tama talaga. Sabi ko, kausapin mo sila and ipaliwanag mo nararamdaman mo. And yung ginagawa mo para sa kanila. Na kahit yung gusto mo, iniiwasan mo para sa kanila. Sabi ko, yes, swerte ka, complete kayo. Sabi ko, totoo yan. Yung mga pinagdadaanan natin, mga ganyang pasakit at challenge lang yan para mas maging matured at tumibay tayo sa buhay. Alam mo kung bakit? No why? Para sa susunod na mas may dumating na mas mahirap, makakaya mo.